Haligo na tayo. So yun mga lods, natapos ang extra day natin, ang day 17 ng pagpapagawa natin ng tiles. Kasi yung bakod, gate, and roofing natin ay natapos na nung kahapon, day 16. Itong susunod na i-discuss ko ay isa sa mga bagay na inaabangan ko rin kada manonood ako ng mga vlog about sa pagpapagawa ng bahay or construction. Ito yung kung magkano ang ginastos ng isang unit owner sa pagpapa-improve ng kahit anong parte ng kanilang bahay. So dito, naka-ready na yung lahat ng resibo ko from day 1 to day 17. And naka-by batch na nga rin pala siya. So nung tinignan ko, naka-5 batch pala ako plus yung mga extra na binibili kada may kukulangin si contractor. Ayan, eto, naka-separate batch siya. So ito yung 5 batch ng materials natin. So ang total days na nagpagawa tayo ay 17 days, no? At merong mga araw na wala ako dito dahil kailangan kong lumuwas ng Manila para umattend ng ilang events. Pero bago ko i-discuss yung kakain muna ako sa ganda ng gutom na ako. Tara, kain tayo. Hot cake sa hapon. Good job. Ayan, katapos lang natin kumain. So, simulan natin. So, sa unang batch ng materials natin, ang nagastos natin ay 53,008. So, may butol siyang 8 pesos. So, second batch naman, 20,601. Yung pangatlo, so dalawang resibo to. Isa nagkakalaga ng 7,110 and isa ay 11,985. So, hindi ko lang po na-include ko to. Yung itong binili kong parang kasunod na materials dyan sa tapat ng subdivision. Hindi ko alam kung nakasama ko siya sa mga naunang video natin. So, ang total natin sa third batch ay 19,095. So, pang-apat, dalawang resibo din to. Yung unang resibo nagkakalaga ng 220,000, itong epoxy gray o epoxy primer na kulay gray. Tapos yung itong main, nandito na tayo sa part ng tiles, no? Yung 60 by 60, so nagkakalaga siya ng 4,572. A total of 4,792. Ito pang 5 batch. Yung tiles natin, no? Ito yung extra day na hiningi natin or ni-request natin contractor. Pero syempre, consider siya as materials pa rin, no? Batch ng materials pa rin. So, may 4 tayo na resibo, no? Isa nagkakalaga 865. Ito yung extra or yung kulang na sako ng buhangin. Tapos black pipe yung sa alulod ko, yung sa isa, yung sa harap, and clean out valve din. Nagkakalaga siya ng 865. So yung pangalawa, ito na yung mga tiles na 40 by 40 na 56 pieces. Nagkakalaga siya ng 3,528. Yung isa, yung extra kinailangan namin na grout, 120. And itong tatlong sako, ito rin yung kinulang kami. Tatlong sako ng white sand and Republic cement na isa. So 415 siya. So pang 5 batch natin ay nagkakalaga ng 4,928. And last but not the least, yung mga extra, no? So ito yung mga part na either ako yung bumili or si contractor. Pero nung nireview ko to, parang isa lang ata yung binili ko dito. Itong sako lang, ito yung unang-una na sako na pantakip namin sa mga semento, mga Republic cement na unang batch ng materials na pinadeliver natin. So, kinailangan namin ng pantakip kasi nung time na yun umuulan-ulan talaga. So, kwentahin natin. Una, 130. Ito yung sako. Yung next ay 150, yung bistayan and pako ata to. Kinailangan nila ng pako. Concrete nail to. 150 pesos siya. Itong next ay yung baby roller tsaka neon weld o yung welding rod na brand na kailangan ni contractor kasi trusted niya yung brand na yun and kumakapit talaga siya and nauubos talaga. Quality yung neon weld na yun. Nagkakalaga siya noon 1,020. And last ay faucet Teflon. Ito yung binili niya nung papunta sila dito, no, yung mag-uumpisa sila kinabukasan ng trabaho. So binili niya to on the way na kakalaga ng 350 pesos. So syempre ni-reimburse ko pa rin yun. Kasi nga, iba gastos pa rin yun sa kanila. Eh hindi naman natin gusto na ipa-shoulder sa kanila yung mga ganun simpleng bagay. Itong 4 na to, kakalaga siya ng 3,300 sarado. Galing, di ba?
Ang total na ginastos natin sa materyales ay 105,724. Ouch! And syempre, labas doon yung labor cost. So kung i-disclose ko siya, magbibigay lang na ako ng range. Ang total na binayad ko kay contractor kasama na yung extra, no, yung pa-extra tiles natin sa harap ng bahay. Yung labor cost, ranging siya ng 80,000 to 90,000 kasi nga may pa-extra tayo na tiles doon sa harap ng pinto natin. Pag-add natin pareho, yung material cost and yung labor cost, aabot siya ng 190,000 to 200,000. Yes, ganon kasakit sa bulsa ang magpagawa or magpa-improve ng bahay. Of course, kung titignan mo siya on the brighter side, binibihisan at pinapaganda mo yung lugar kung saan ka titira. And again, kalakip ng pagpili ng property ay paglalabas ng pera para mapaganda ang iyong bahay. And take note, first project pa lang natin to para sa pagpapaganda ng ating unit. Marami pa tong kasunod, marami pa tayong gagastusin. And that concludes our first project sa pagpapaganda ng ating unit. Ang nauna nating project ay ang bakod, gate, roofing, and syempre pagpapatiles ng ating harapan. Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung anong tawag doon, veranda or terrace. So, salamat sa pagsama dito sa journey na to, and hopefully nakatulong tong video na to para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba ang inaabot sa pagpapagawa ng kung anong parte ng inyong bahay. In my case, bakod pa lang siya, gate and roofing. Hanggang sa muli mga lods, salamat ulit sa pagsama. Peace out!